Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jack Jack. Taong 1983, Bengawan, Iloilo. Sadyang ang buhay sa mundo ay puno ng mga misteryo. Kagaya ng pagkakakilanlan ng ating tampok na karakter sa kwentong ito. Ito ay totoong kaganapang nangyari sa isang pamilya sa Bengawan na sakop ng probinsya ng Iloilo. Isang mag-asawa ang namumuhay sa bubundok na bahagi ng bayan. Sa loob ng 10 taong pagsasama, ni hindi man lamang sila nabiyayaan ng supling. Ngunit isang pangyayari ang nakapagpabago ng kanilang buhay. Tawagin na lang natin sa pangalang Cardo at Baling ang mag-asawa. Isang hapon habang pauwi galing sa pagsasaka, may nakasalubong sila na isang matandang lalaki. May bitbit itong bayong na sa tingin ni Cardo ay napakabigat. Dahil habang naglalakad ang matanda, maya't maya ang paglapag nito sa lupa. Napansin din ng mag-asawa na tila hindi maganda ang pakiramdam na matanda. Lalo pa nang maupo ito at sinapo ang tiyan. Dali-dali itong nilapitan ni Cardo upang tanungin. Manong, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Cardo habang kinukuha ang sisidla ng tubig sa kanyang dalang sako. Medyo nahihilo nga ako to eh. Nagpapahinga lang ako ng saglit. Tugon ng matanda. Dali-dali namang iniabot ni Cardo ang lalagyan ng tubig sa matanda. Samantalang si Baling naman, kinuha nito ang natirang pagkain sa bitbit na basket. Iniabot niya ito sa matanda at sinabihang kumain muna dahil baka nagugutom na ito. Salamat nga pala sa inyong dalawa. Mabuti na lang at nakasalubong ko kayo. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa akin. Wika ng matanda. Nang matapos itong kumain ay kaagad itong tumayo. Nagpaalam na tutuloy na dahil ayon sa kanya, malayo pa ang uuwian. Dahil sa sobrang abala na mag-asawa sa pagtingin sa matanda, dahil baka mapano ito. Hindi nila napansing nakaligtaan nito ang kanyang dalang bayong. Sandali lang Manong, yung bayong mo naiwan mo. Pahabol na sigaw ni Cardo. Ngunit hindi na lumingon ang matanda at maniwala man kayo o sa hindi. Nang subukan siyang sundan ni Baling, hindi na niya ito nakita. Napakabilis naman maglakad na matandang yun. Teka, ano bang laman ng bayong na yan? Tanong ni Baling. Kaagad namang inusisa ni Cardo ang laman ng bayong. Nanlaki ang mata ng mag-asawa nang makitang isa itong sanggol na halos kakasilang pa lamang. Por Diyos po santo Baling, bata ang laman ng bayong. Wika ni Cardo. Pinili nilang dalhin na muna ang sanggol sa tahanan. Magagabi na. Mahihirapan na sila sa paghahanap sa matanda. Cardo, anong gagawin natin dyan sa sanggol? Tanong ni Baling. Napakamot naman sa ulo si Cardo. Dahil maging siya, hindi rin alam kung ano ang pwedeng gawin. Hanggang sa napagpasyahan niyang hanapin ang matanda kinabukasan. Sinundan niya ang daang tinahak nito ngunit laking pagtataka.
dahil bangin na ang dulo ng daang yon. Tinignan niya ang paligid kung may mga posibleng daanan. Ngunit wala itong makitang kahit maliit na daan sa pagitan ng nagsisiksikang mga kawayan. Saan naman kaya nagpunta yung matandang yon? Tanong ni Cardo sa sarili habang nililibot ang buong paligid. Hanggang sa sumapit ang hapon, talagang hindi niya nagawang hanapin ang matanda. Pinili na lamang ni Cardo na umuwi at ipagpabukas ang pagpapatuloy sa paghahanap. Umabot ng mahigit 1 linggo na ang ginagawa niyang paglilibot. Ngunit ni bakas ng matanda, wala itong natagpuan. Cardo, ano kaya kung ampunin na lang natin yung bata? Wala naman tayong anak, di ba? Tanong ni Baleng. Noong una ay ayaw pa sana ni Cardo. Kaso naisip niya na maaaring wala ng pamilya ang sanggol. Kaya nagawa din siyang kumbinsihin ng asawa. Ano naman ang ipapangalan natin sa bata? Tanong ni Cardo. Pinagmasdan ni Baleng ang sanggol. Napakaganda ng mga tsokolate nitong mga mata at sobrang puti din ng balat. Kung papayag ka, gusto ko sana siyang tawaging Eliana. Tugon ng asawa. Napangiti naman si Cardo at kinalong ang sanggol. Sige, simula ngayon, kami na ang magiging nanay at tatay mo, Eliana. Pangako sa'yo, aalagaan ka namin na mabuti at palalakihin bilang isang mabuting anak. Nga pala Baleng, bakit hindi mo papuntahin yung pamangkin mong si Jack? Para naman may makasama sa bahay itong si Eliana kapag nasa bukid tayo. Mungkahi ni Cardo. Kaya nung hapon ding yon, ipinasundo ni Baleng ang pamangkin. Hindi naman nahirapan si Jack sa pag-aalaga kay Eliana dahil napakabait nito. Halos hindi umiiyak at mahimbing din kapag natutulog sa gabi. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting napapansin ni Jack ang pagbabagong pisikal sa batang babae. Napansin niyang nagbago ang kulay ng mata nito at ang lalong nakapagpamangha sa kanya, ang kulay ng kanyang buhok. Naging malaginto ito na tila buhok ng mais. Kaagad niyang sinabi ang mga napansin sa tiyahin. Tinignan naman ito ni Baleng. Nanlaki ang mga mata nang makita ang asul na mga mata ng ampon. Cardo, mukhang hindi pangkaraniwang bata si Eliana. Nakita mo ba yung pagbabago ng kulay ng mga mata niya? Tanong ni Baleng. Oo, simula nung tumuntong siya sa edad na 3 taon, napansin ko na yung Baleng Pero hayaan mo lang baka nga hindi Pilipino ang mga magulang niya. Tugon ni Cardo. Para makasigurado, pinatignan nila ang bata sa mga eksperto. Ngunit wala namang nakitang diferensya ang doktor. Ayon sa mga ito, normal ang lahat mula sa kulay ng mata, balat at buhok ng bata. Sa paglipas pa ng 10 taon, nagdalaga sa Eliana. Kitang-kita ang maladiwata nitong kagandahan. Kaya naman hindi ito pinapayagan ng ama-amahang tumulong sa bukid. Jack, bantayan mo nga yung pinsan mo Baka sumunod yan dun sa amin. Alam mo naman ayokong nagtatrabaho yan. Utos ni Cardo. Dali-dali na itong umalis. Ngunit lingid sa kalaman ng mga magulang ni Eliana.
Magkasabwat ang dalawa sa mga ginagawang kapilyuhan. Kaya nang malaman nilang umalis na ang mga magulang, kaagad nilang sinagawa ang kanilang plano. Kuya Jack, tara na. Baka hindi na natin maabutan yun. Pagmamadali ng dalaga. Nagtataka naman si Jack kung ano ang tinutukoy nito. Saan ba kasi tayo pupunta, Eliana? Tsaka ano ba yung dapat nating maabutan? Nako, pag tayo nahuli ng tatay mo, ako ang malilintikan eh. Tugon ni Jack. Ngunit wala din naman itong magagawa dahil sadyang mapilit si Eliana. Sa gubat kuya, may ipapakita po ko sa'yo. Tara na, kasi mamaya, hindi mo na makikita yun. Mataas na ang araw eh. Tugon ng dalaga habang hinahatak ang kamay ng binata. Pagkarating sa gubat, nagtago ang dalawa sa isang malaking bato. Akmang magsasalita pa sana si Jack, ngunit biglang tinakpan ni Eliana ang bunganga. Huwag kang maingay kuya. Ayan na sila oh. Wika ng dalaga habang nakaturo sa isang maliit na yungib. Nanlaki ang mga mata ni Jack dahil mula sa butas ay lumabas ang dalawang magagandang dalaga. Nagulat ang binata dahil halos kamukha ito ni Eliana. Patuloy lang nila itong pinagmasdan. Nakita nilang naglilibot ang dalawa sa gubat habang namimitas ng mga bulaklak doon. Biglang tumayo si Eliana at akmang lalapit sa kanila. Ngunit kagad siyang pinigilan ni Jack. Sadali nga lang, sa tingin mo, saan ka pupunta? Kilala mo ba yung mga yan, Eliana? Mga engkanto yan eh. Baka mapano ka lang. Wika ng pinsan. Ngunit hindi na nito napigilan pa ang dalaga. Lumapit ito sa dalawa at laking gulat ni Jack. Dahil kilala siya ng mga ito. Nanatili sa kanyang pinagtataguan ang binata at pinagmasdan ang ginagawa ng pinsan. Unti-unti niyang napagtanto na baka mula sa angkan ng dalawang engkanto ang batang napulot ng tiyahin. Matapos ang paglalaro, nagpaalam na si Eliana. Binigyan siya ng mga ito ng isang supot. Niyakap pa ito ng dalawang dalaga. Matapos ay pumasok na muli doon sa yungib ang dalawa. Dali-dali na silang umuwi. At habang nasa daan, natanong ni Jack si Eliana tungkol sa dalawang dalaga. Ellie, kilala mo ba yung dalawang yun? Para kasing magkakamukha kayo eh. Tanong ng binata. Opo kuya, ang sabi nila sa akin, mga kapatid ko daw po sila. Malapit na nga daw nila ako isama sa mga magulang namin eh. Eto oh, ibigay ko daw kina nanay bilang pasasalamat sa pag-aalaga nila sa akin. Tugon ni Eliana. Sabay abot ng supot kay Jack. Halos hindi naman makapaniwala ang binata nang makita na punong-puno ng ginto ang supot na yon. Dagdag pa ng dalaga, matagal na niyang alam na hindi siya tunay na anak na mag-asawang Cardo at Baleng. At ang dalawang engkanto kanina, nakikita na niya simula nang magkaisip. Halos hindi naman makapagsalita ang binata sa mga nalaman. Pinili niyang manahimik na lang tungkol doon. Pagkarating sa tahanan, naroon na ang mga magulang na Eliana. Hindi naman nagtataka ang mga ito dahil alam nilang tuwing hapon ay namamasyal ang dalawa. O anak, nalibang ka naman ba sa pamamasyal niyo ni Kuya Jack mo?
Bungad ni Tatay Cardo. Tumango naman ang dalaga at kagad na yumakap. Tay, malapit na po akong umuwi sa amin. Sana, payagan niyo po ako ha. Wika ng dalaga. Kagad namang nagkatinginan ang mag-asawa. Teka anak, umuwi? Nandito ka na sa bahay ah. Nagtatakang tanong ni Mang Cardo. Opo tay, uuwi na po ako sa amin. Kasama ng mga kapatid ko. Delikado na daw po kasi ang buhay ko dito sa mundo nyo. Kaya sinusundo na po nila ako. Tugon ng dalaga. Sabay abot ng supot na ibinigay sa kanya. Eto po nay, pinapabigay po ng mga magulang ko sa inyo. Wika ni Eliana. Kagad na ding pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Ibinaling naman ni Cardo ang atensyon sa pamangkin. Jack, saan ba kayo nagpunta ni Eliana? Tsaka saan galing tong napakadaming gintong to? Tanong ni Cardo. At dahil wala nang nagawa ang binata, sinabi na nito ang mga nangyari. Nanlumo ang mag-asawa at kagad ipinagtapat kay Jack ang lahat. Totoo ang sinasabi ni Eliana. Iniwan siya sa amin ng isang matandang lalaki sa loob ng isang bayong. Simula noon, kinupkop na namin siya at itinuring na tunay na anak. Pero hindi ko akalaing darating ang panahon. Kakailanganin namin siyang pakawalan. Pagsasalaysay ni Baleng. Sa paglipas ng mga araw, mas marami pang kamanghamanghang bagay ang nangyari sa kanila. Katulad na lamang na may bigla na lang lilitaw na kung anong bagay sa kanilang bakuran. Kagaya ng baul na punong-puno ng mamahaling tela at maraming pagkain. Hinayaan na lamang ito ng mag-asawa dahil alam nila ito ang pamamaraan ng pagpapasalamat ng mga totoong magulang ng kanilang ampon. At ang isa pang nakakamanghang ginawa ni Eliana nang minsang kausapin siya ng kanyang inang si Baleng. Anak, paano ba yan? Iiwan mo na kami ng Tatay Cardo mo. Kapag nandoon ka na, huwag mong kalimutan ha? Sana dalawin mo pa din kami kahit minsan lang. Wika ni Nanay Baleng habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Hindi ko naman po kayo malilimutan na eh. Kayo ni Kuya Jack, pati ni Tatay. Pag umalis po ko, sa loob ng 9 na buwan, darating na ang kapatid ko. Tugon ng dalaga. Sabay lingon sa ina at hinimas ang puso ni Baleng. Nakaramdam ng banayad na init ang ginang. Kaya medyo napatras ito. Nang tignan niya sa Eliana, nakita niyang nagliliwanag ang ginto nitong buhok. Huwag po kayo matakot, Nay. Ito po ang totoo kong pagkatao. Ako pa din po ang anak niyo, ni Tatay Cardo. Ako pa din po si Eliana. Dadalhin ko po ang pangalang binigay niyo sa akin kahit naroon na ako sa totoo kong tahanan. Muling wika ng dalaga. Bagaman nalulungkot ay pinilit ng mag-asawang maging masaya sa harapan ng anak-anakan. Araw-araw nilang pinapakita dito na mahal nila ito. Ngunit dahil sa bigat na nararamdaman, bigla na lamang nagkasakit si Mang Cardo. Hindi nito matanggap na iiwanan na sila ng kanyang inarugang anak. Nang malaman ito ni Eliana, kaagad itong umalis nang walang pasabi kung saan ito pupunta. Mahigit 3 araw itong nawala. Samantalang si Jack naman,
walang tigil sa paghahanap sa kanya. Hanggang sa naisip ng binatang puntahan ito sa lugar kung saan nila nakita ang dalawang dalagang kamukha niya. Hindi nga ito nagkamali. Natagpuan niya doon si Eliana. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Jack Jack. Dahil imbes na dalawang dalaga lang ang makita, tumambad sa kanya ang napakadaming kalalakihang nakasuot ng pilak na baluti. May hawak na sibat at pana ang mga ito. Sa kalagitnaan nila ay naglalakad ang isang lalaking halos kaedad lamang ni Mang Cardo. Naglakad ang mga ito sa direksyon ng tahanan nila Eliana. Tahimik lamang na nakasunod si Jack Jack. Natatakot ito na baka kung ano ang mangyari kapag natunugan siya ng mga kasama ni Eliana. Habang naglalakad, nagulat ang binata dahil biglang huminto si Eliana at lumingon sa kanya. Kuya Jack, alam kong nandyan ka. Huwag ka nang magtago. Halika na't sumabay ka sa amin. Wika ng dalaga. Yun nga ang ginawa ng binata. Ipinakilala nito ang lalaking kasama sa tunay niyang ama. Doon nalaman ni Jack Jack na ang mga kasama nitong kalalakihan, mga kawal na bantay ng hari. Nanlaki ang mga mata ni Jack Jack nang mapagtanto niyang ang kasama nilang lalaki, ang mismong hari ng mga engkanto. Teka, kung hari ng engkanto ang isang to, ibig sabihin ni Eliana? Naputol ang sasabihin ni Jack Jack dahil si Eliana na mismo ang nagtuloy. Oo kuya, ang pinsan mo ay prinsesa ng mga engkanto. Wika ng dalaga habang hinahaplos ang mukha ni Jack Jack. Nanooy hindi pa din makapaniwala sa mga nasaksihan. Pagkarating sa tahanan, kaagad pinuntahan ng dalaga ang nooy nakaratay sa higaang si Mang Cardo. Kaagad naupo si Eliana sa tabi nito. Niyakap ang ama-amahan. Tay, kasama ko na po ang totoo kong ama. Gusto niya daw pong personal na magpasalamat sa inyo. Wika ni Eliana. Kaagad na lumuhod ang hari sa tapat ng higaan ni Mang Cardo. Kaya pinilit nitong bumangon upang patayuin ang hari. Huwag po kamahalan. Hindi po karapat dapat na luhuran. Wika ni Mang Cardo habang hawak ang balikat ng hari. Walang ibang karapat dapat sa isang pagpupugay ng isang hari kundi sa mga kagaya mo. Gusto kong ipaabot ng personal ang aking pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo para sa anak ko. Simula nung sanggol pa lang siya. Masaya ako dahil minahal at pinalaki mo siya na parang sarili mong kadugo. Sa kabila ng katotohanan, alam mong hindi siya mula sa mundong ito. Wika ng hari. At bilang pagtanaw nito ng utang na loob, idinampi niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Mang Cardo. Huminga ng malalim sabay wika. Tanggapin mo ang pangalawang buhay na pinagkaloob ko sa iyo, Cardo. Gamitin mo ito para mapalaki mo ng maayos ang magiging anak mo. Muling wika ng hari. Nagulat si Mang Cardo. Unti-unting gumaganda ang kanyang pakiramdam. At napagtanto ang sinabi ng hari. Teka, anong sinabi niyo? Magiging anak? Tanong ni Cardo.
Napangiti naman ang hari at muling nagsalita. "Oo, tama ang mga narinig mo. Sa panahong ito, dinadala ng asawa mong si Baling ang isang sanggol na babae. Ito ang biyaya namin sa iyo bilang pasasalamat sa pag-aalaga mo ng anak ko. Buhay kapalit ng isa pang buhay. Ito ang batas naming mga engkanto." Wika ng hari. Matapos ang mga kaganapang yon, kagad din itong nagpaalam sa kanila. Ngunit humiling si Eliana ng isang linggong pananatili sa piling ng mga kinilalang magulang. Dali-dali namang pumayag ang hari. Sa loob pa ng isang linggo, ipiniramdam ng dalaga ang pagmamahal niya sa nanay at tatay. Hindi naman na naging mahirap sa dalawa ang tanggapin ang katotohanan. Malapit nang mahiwalay ang pinakamamahal nilang anak. Makalipas ang isang linggo, isinama sila ni Eliana sa mismong lagusan. Dito nila sinalubong ang mga magulang ng dalaga. Kasama na sa pagsundo ang totoong ina ni Eliana. Hindi maikakaila ang pagkakatulad ng dalawa sa itsura. Sa puntong yun, kaagad nang nagpaalam ang dalaga. Nay, Tay, mawala man po ako sa paningin niyo. Palagi niyong tatandaan. Nandito lang po kayo sa puso ko at kailanman. Hindi ko kayo makakalimutan. Maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Tatalawin ko pa din po kayo. Ikaw din, Kuya Jack. Magpakabait ka, ha? Alagaan mo din ang kapatid ko kagaya ng pag-aalaga mo sa akin. Wika ni Eliana. Kagad na itong pumasok ng lagusan. Hindi magkamayaw sa pag-iyak sina Cardo at Baling. Ngunit wala na silang magagawa dahil kailangan itong maganap. Pagkalipas ng 9 na buwan, nagsilang ng isang malusog na babaeng sanggol si Baling. Pinangalanan nila itong Ellie. Palayaw ni Eliana. Sa paglipas na mahabang panahon, patuloy silang pinagpapala. Nagkaroon ang mag-asawa ng sariling lupang sakahan, nakapagpundar ng negosyo sa bayan, at naging maalwan ang pamumuhay ng buong pamilya. Sa kasalukuyan, nagmamay-ari na ng malaking hasyenda sina Cardo at Baling. Hindi may kakailang. Ang lahat ng meron sila ay dahil lamang sa biyaya ng engkanto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Zamboanga. Bata pa lamang, iniidolo na ni Gino ang lolo na tawagin na lang natin sa pangalang Norman. Ito ang kinagisnang magulang na magkapatid na Gino at Errol. Dahil maagang kinuha ng Panginoon ang mga magulang. Lumaki ang magkapatid na may alam sa lihim na karunungan. Kaya kinakatakutan ang mga ito sa pagiging mabangis sa pakikipaglaban sa kahit anong uri ng nilalang. Magiliw naman na sinusunod ni Gino at Errol ang turo sa kanila ng lolo. Minana ni Gino ang galing ni Lolo Norman sa pakikipaglaban at tikas ng pangangatawan. Samantalang si Errol naman, minana ang katalinuhan at pagiging tuso ng lolo.
Kaya naman sa lahat ng labanang kanilang kinakaharap, palagi silang nagwawagi. Hanggang sa tinawag ang magkapatid na kinakatakutang antingero ng Zamboanga. Mga po, masaya ako dahil natutunan niyo ang mga aral na tinuturo ko sa inyo. Sana, gamitin niyo ang lahat ng yan upang mapanatili ang kapayapaan at katahimikan dito sa baryo. At ipangako niyo sa akin na wag niyo yung gagamitin sa kasamaan. Wika ni Lolo Norman. Napatango naman ang magkapatid. Maraming salamat po sa paggabay sa amin, Lolo. Masaya po kaming matutunan ang lahat ng taktika na tinuturo mo sa amin. Pangako po, gagamitin ko lang po ang lakas ko para sa pagtulong sa iba. Tugon ni Gino. Makakaasa ka po, Lolo. Gagamitin namin sa tama ang lahat ng tinuro mo. At hindi po kami gagawa ng bagay na ikakasira mo. Dagdag ni Errol. Masaya ako na palagi niyong isinasa puso ang mga sinasabi ko. Sana nga lang, hindi kayo mag-away na magkapatid. Palagi niyong tatandaan na ang lakas ng isa't isa ang sandata sa laban sa anumang problema na inyong kakaharapin. Alam ko na hindi habang buhay nasa tabi niyo akong dalawa. Kaya naman sana huwag niyong kakalimutan ang mga beling ko sa inyo. Mawala man ako sa mundong ito, alam ko na kaya niyong mamuhay sa sarili niyong mga paa. Wika ni Lolo Norman. Napakunot naman ang noo ng magkapatid. Tila ramdam na nila ang pamamaalam ng lolo. May katandaan na si Lolo Norman ng mga panahong ito. Kaya hindi nakakapagtaka kung bigla na lamang itong mamaalam sa mundo. 90 anyos na si Lolo Norman ng mga panahong yon. Kaya naman handa na ang magkapatid. Kung sakali man na mamaalam ang lolo, hindi naman ito nagkulang sa kanila ng paalala. Kagaya nga ng inaasahan, makalipas lamang ang isang linggo, tuluyan nang namaalam si Lolo Norman sa mga apo. Bagabat handa na sa bagay na yon ang magkapatid, hindi pa rin nila maiwasang hindi maging malungkot sa pagkawala nito. Nang mailibing si Lolo Norman, dito nagsimulang magtalo ang magkapatid dahil sa yaman at lupaing naiwan ng lolo. Nais ni Errol na ibenta ang mga lupa at magumpisa sa bagong baryo upang malimutan ang pagkawala ni Lolo Norman. Samantalang si Gino naman, palaging sinasabi na kailangan nilang panatilihin ang mga pamana sa kanila ng lolo. Dahil yun na lamang ang alaala na naiwan sa kanila ng matanda. Dito na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkapatid. Palagi nang nagtatalo sa lahat ng bagay. Kaya naman, nagpasya si Gino na hatiin ang mga ari-arian, maging ang mga lupaing naiwan ni Lolo Norman. Bahala ko kung ibenta mo ang mga minana mo kay Lolo. Pero yung sa akin, hindi ko kailanman ibebenta. Ito na lang ang alaala sa atin ni Lolo eh. Wala na akong paki kung saan ka pumunta. Basta dito lang ako sa baryo. Kailangan nila ng tulong natin. At isa pa, ipinangako natin kay Lolo na hindi tayo aalis dito. At tayo magiging tagapagtanggol sa baryong to. Pero mukhang nakakalimutan mo na yata yun. Wika ni Gino. Masakit lang para sa akin ang pagkawala ni Lolo, kuya. Hindi ko matanggap na bigla na lang siyang nawala eh. Kaya sa tuwing nakikita ko ang lugar na to, si Lolo lang kagad ang naaalala ko. Gusto ko magsimula sa bagong baryo, kuya. Hindi ko naman nakakalimutan ang pangako ko sa kanya eh. Sa oras na kailangan ng tulong ng baryong to, pupunta ako kagad para magbigay ng tulong sa'yo. Tugon ni Errol.
Matapos ang pag-uusap na yon, tuluyan ng nilisan ni Errol ang baryo at binenta ang mga ari-arian, maging ang mga lupaing minana kay Lolo Norman. Bagamat malungkot si Gino sa pag-alis ng kapatid, hinayaan niya ito dahil may sarili na itong pasya sa buhay. Nasa tamang edad na rin naman sila para magdesisyon para sa kanilang sarili. Nanatili si Gino sa baryo. Ipinagpatuloy ang lahat ng nasimula ng lolo. Samantala nagumpisa ng bagong buhay si Errol sa kabilang baryo. Hindi naman ito nahirapan dahil sa pagiging matalino, puso at wais sa lahat ng bagay. Nagsimulang magnegosyo si Errol samantalang si Gino naman nagsaka at nagtanim ng mga gulay na ibinebenta sa palengke at kapitbahay. Naging matyaga ang magkapatid at nagbunga ang lahat ng paghihirap. Paglipas ng 5 taon, wala nang naging balita pa si Gino sa kapatid. Hindi ito dumadalaw sa baryo. Sa isip ng binata ng mga oras na yon, ni minsan ay hindi ito dumalaw dahil napanatili naman ni Gino ang katahimikan sa lugar. Hanggang sa isang araw, habang pauwi sa tahanan si Gino, dala ang mga panindang natira nang bigla itong atakihin ng isang aswang. Yun ang kauna-unahang beses na may umatake kay Gino makalipas ang 5 taon. Magpakilala ka sa akin. Bakit mo ako inatake? Wala naman akong ginawang masama sa iyo ah. Tanong ni Gino. Ngunit hindi kagad nagsalita ang aswang. Nakatitig lamang ito sa binata hanggang sa, Ikaw ba ang kapatid ni Errol? Malaki ang kasalanan sa akin ng kapatid mo. Pinatay niya ang buong pamilya ko. wika ng aswang. Nagulat ang binata sa sinabi nito. Dahil 5 taon na ang lumipas, wala naman itong balita sa kapatid. Wala po akong alam sa mga sinasabi mo. Matagal na akong walang koneksyon sa kapatid ko. Pero sigurado ako, hindi siya pumapatay ng walang dahilan. Tsaka, ang lakas din naman ng loob mong puntahan ako dito para lang magiganti ah. Wika ni Gino. Ikaw ang gagawin kong kabayaran sa buhay na kinuha ng kapatid mo. Para maramdaman niyang mawalan din ng mahal sa buhay. Tugon ng aswang. Inundayan nito ng sipa si Gino na kagad namang naiwasan ng binata. Hindi pa man nakakabawi si Gino sa pagkadapa sa lupa. Ngunit mabilis na kumilos ang aswang. Dali-daling sinuntok ang mukha at napadugo ang labi. Hindi naman nagpatalo si Gino. Kaagad itong bumawi sa matanda. Ngunit nasugatan naman ito sa dibdib at tuluyang bumagsak ang katawan sa lupa. Akmang dudukutin na matandang aswang ang puso ni Gino. Nang bigla na lang may lumipad na sibat sa likuran ng aswang. Laking gulat ng binata nang muli niyang masilayan ang kapatid. At kagad siyang tinulungan makatayo. Samantala, napahiga sa lupa ang aswang. Akmang bubunutin na sana ng matanda ang sibat sa likuran. Dali-dali naman itong mas diniinan pa ni Errol. Ang lakas din naman ng loob mong kantiin ng kapatid ko, no? Kasalanan mo naman eh. Kaya naubos ang pamilya mo. Kaya wag mong isisi sa iba ang maling nagawa mo. Wika ni Errol. Matapos sabihin ang mga katagang yon, mabilis nitong hinugot ang sibat sa likod ng aswang. Itinusok niya ito sa puso ng nilalang. Niyakap naman na mahigpit ni Gino ang kapatid. Labis talaga itong nangulila nang mawala ito. Sino ba yung aswang na yun, Errol?
Ano bang ginawa niya para ubusin mo ang pamilya niya? Alam ko na meron kang rason. Tanong ni Gino. Pasensya ka na kuya. Pero ginawa ko lang naman ng tama eh. Marami nang nabiktima ang pamilya ng aswang na yan eh. Kilala yan si Aling Sita sa baryo eh. Bilang mabangis na aswang. Kinakatakutan pa nga sila ng lahat. Pero nagkamali sila nang atakihin nila ang pamilya ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na patayin sila eh. Nga pala, pasensya ka na kuya. Hindi na nga ako nakadalaw sa'yo. Nadamay ka pa sa gulong nagawa ko. Tugon ni Errol. Nagulat naman si Gino nang sabihin ng kapatid na may pamilya na ito. Nakakatampo ka naman, Errol. Di hindi mo man lang ako nasabihang magkakapamilya ka na pala. Wika ni Gino. Nalungkot naman si Errol at napayuko. Sa totoo lang kuya, ibabalita ko sana sa'yo na magiging tatay na ako. Kaso, bigla na lang kaming inatake sa bahay habang naghahanda papunta dito eh. Sa kasamaang palad, hindi ko nagawang mailigtas ang asawa at anak ko. Kaya dahil sa galit ko, pinatay ko ang pamilya ng aswang na yan bilang kabayaran sa ginawa nila sa akin. Siguro kung nandun ka nung araw na yun at hindi kita tinalikuran, hindi sana mangyayari ang lahat ng yun eh. Kasalanan ko kung bakit nawala sa akin ang asawa at anak ko. Tugon ni Errol. Hindi na nito napigilang maiyak sa harapan ng kuya. Hindi naman makapaniwala si Gino sa mga nangyari sa kapatid. Kaagad naman niya itong niyakap na mahigpit para damayan. Pasensya ka na bunso kung wala ako ng mga panahong kailangan mo ko. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin eh at kung saan magsisimula. Halos araw-araw, iniisip ko kung kamusta ka na ba. Kung ano na ba yung nangyari sa'yo simula nang umalis ka. Kaya tinuon ko na lang ang sarili ko sa ibang bagay para naman hindi na ako mahirapan. Pero masaya akong nagkita tayong muli. Nakikiramay ako sa pagkawala ng mag-ina mo ha. Wika ni Gino. Hindi mo naman kailangan sisihin ang sarili mo kuya. Dahil una sa lahat, ako mismo ang lumayo at tumalikod sa'yo. Pero hindi na mahalaga pa yung mga nangyari sa nakaraan. Ang importante, nag-aayos na tayo. Tugon ni Errol. Matapos ang pag-uusap ng magkapatid, isinama ni Gino ang kapatid sa tahanan. Naganda ito na makakain ang kapatid. Habang inaasikaso naman ni Errol ang halamang gamot na ilalagay sa mga natamong sugat ng kuya. Anong balak mo ngayong bunso? Balak mo bang bumalik na dito para magkasama na tayo? Ibenta mo na lang siguro yung mga naipundar mo sa kabilang baryo. Dito ka na lang ulit tumira. Mungkahi ni Gino. Gustuhin ko man na bumalik dito kuya pero maraming umaasa sa akin doon eh. Buhat nang dumating sa lugar na yon, nagsimula na maging payapa doon. Nung unang dating ko, napakaraming biktima ng iba't ibang nilalang. Kaya naman sobrang takot ng mga tao doon. Pero nung dumating ako, doon na nagbago yung lahat. Unti-unti kong inubos yung mga salot sa baryo na yon. At kung iiwan ko sila, paano naman yung mga tao doon kuya? Kaya pasensya na ha. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Tugon ni Errol. Ayos lang naman sa akin. Nire-respeto ko ang pasya mo bunso. Kung saan ka masaya, doon din ako. Ang mahalaga maayos ka at nakikita tayo. O siya, kumain ka na muna dyan. Huwag ka nang hihindi ah. Nakapagluto na ako. Wika ni Gino. Sabay na kumain ang dalawa at nagkwentuhan pa sa mga nangyari sa buhay. Ikaw ba kuya?
Hindi ka na ba mag-aasawa? Mas matanda ka pa sa akin pero mukhang wala ka pa ding asawa hanggang ngayon ah. Ay naku talaga, tatanda ka na niyang binata. Biro ni Errol. Natawa na lamang si Gino sa sinabi ng kapatid. Naku, hindi naman minamadali ang bagay na yan. Kung ano ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon, tatanggapin ko ng buong puso. Pero kung wala naman tayo magagawa dun eh. Tugon ni Gino. Sa bagay, yung sa akin nga bigla na lang din nawala. Sobrang lungkot ko pa din kuya nang mawala ang asawa ko. Ni hindi ko nga man lang nasilayan yung magiging anak ko eh. Dagdag ni Errol. Matapos ang pag-uusap ng magkapatid, nagpaalam na si Errol kay Gino. Dali-daling tinahak ang daan pa uwi. Labis naman ang sayang naramdaman ni Gino na kahit sa ganoong paraan sila nagkita ng kapatid. Masaya itong masigurado na maayos ang kalagayan ni Errol. Buhat ng araw na yon, palagi nang dumadalaw si Errol sa bahay ni Gino. Dumadalaw din naman paminsan-minsan si Gino sa tahanan nito. Naipakilala din ni Errol ang kapatid sa mga kabaryo. Muling nanumbalik ang pagtutulungan sa magkapatid. Nagsimula sila ng bagong buhay. Hindi na nag-asawa pa si Errol. Ayaw na nitong maulit pa ang mga nangyari nung nakaraan. Ganon din si Gino. Para sa kanila, kung may ibibigay ang Panginoon, malugod nila itong tatanggapin. Pero ayos lang din kung wala. Hanggang sa isang araw, may isang pasyente na lumapit kay Gino para gamutin ito. Napag-alaman na aswang ang dahilan ng pagkakasakit. Walang pag-aalinlangang tinulungan ng binata ang matanda. Hanggang sa nakita ni Gino ang aswang na nagdulot ng sakit sa matanda. Isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Isang gabunan. Dahil alam ni Gino na hindi niya kakayanin ang nilalang, dali-dali itong humingi ng tulong sa kapatid. Errol, kailangan ko ng tulong mo ah. Napakalakas ng makakalaban ko eh. Sigurado ko hindi ko kakayanin na mag-isa. Kaya naman humingi na ako ng tulong sa'yo. Alam ko namang hindi mo ko hihindian eh. Wika ni Gino. Oo naman kuya, hindi kita hayaan na lumabang mag-isa. Lalo na't alam kong malakas ang isang gabunan. Mukhang mahihirapan tayo sa bago mong kalaban ah. Pero nagtataka lang ako. Bakit kaya pinapahirapan ng gabunan na yun yung pasyente mo? Hindi kaya meron siyang dahilan? Tanong ni Errol. Nabanggit sa akin na nagkaroon daw sila ng alitan ng gabunan na yun eh. Nagbanta pang papatayin siya. Mukhang pinapahirapan muna bago patayin eh. Kahit na may alitan pa sila, hindi siya pwedeng kumuha ng buhay. Diyos lang ang may karapatang gawin yun. Tugon ni Gino. Napatango na lamang si Errol sa paliwanag ng kuya. Sang-ayon din ito na harapin na ang gabunan para malaman din ang katotohanan. Inalam na magkapatid kung saan naninirahan ang gabunan na si Eko. Napag-alaman nilang naninirahan ito sa malayong lugar, kasama ang iba pang aswang. Nang makaharap ito ng magkapatid, kaagad namang ipinaliwanag ni Eko ang tunay na dahilan kung bakit nais niyang mapatay ang matanda. Wala naman kayong kinalaman sa amin. Dapat hindi na kayo nanghialam sa mga nangyayari. Wika ni Eko. Kung ano man ang dahilan mo, wala kang karapatan na paslangin yung matanda. Lalo na't kayo din naman yung dahilan kung bakit nagsimula yung kaguluhan eh. Kaya huwag kang magmalinis.
Alam namin na mga kagaya nyo, hindi mapagkakatiwalaan. Tugon ni Gino. Tumawa lang si Eko. Matapos yon ay nauna nang umatake ang mga kasamahan nito sa magkapatid. Kaya naman, wala nang nagawa pa sila Errol kundi ang lumaban. Nais pa sana ng mga ito na ayusin na lamang ang alitan na yon. Dahil alam nilang mahihirapan sila sa labanan. Ngunit ang partido na mismo ni Eko ang nagdeklara ng labanan. Nanonood lang si Eko kila Gino at Errol habang nakikipaglaban ang mga ito sa mga kasamahan na ordinaryong aswang. Ngunit naging madali sa magkapatid na matalo ang mga nilalang. Ngunit napagod ang dalawa sa pakikipaglaban. Napaupo na lamang ang magkapatid sa lupa. Pero ilang sandali pa, bigla na lamang nag-usal ng orasyon si Gino at sa isang iglap, napasuka ng dugo ang gabunan. Nagulat si Eko sa ginawang pag-atake ng palihim ni Gino sa kanya. Kasabay ng orasyon, kumilos naman si Errol pero hindi sa direksyon ni Eko papunta ang binata. At dahil napatingin si Eko kay Errol, hindi nito nakita ang paparating na si Gino. Kaya naman tinamaan nito sa mukha gamit ang punyal. Habang nakikipaglaban pala ang magkapatid sa mga kasamahan ni Eko, nag-uusap na ang mga ito at nagsesenyasan ng dapat nilang gawin. Matalino kayong magkapatid dahil nagawa niyo akong masugatan at napatumba niyo pa ang mga alagad ko. Pero matatapos lang ang labanan sa oras na mapatay niyo ako. Wika ni Eko. Sa isang iglap, bigla na lamang itong nawala sa paningin ng magkapatid. Hindi nila alam kung saan ba nagpunta ang gabunan. At dahil hindi na nila ito nakita, umalis na lamang sa lugar sila Gino at Errol upang gamutin ang mga sugat na natamo. Pagkalipas ng ilang araw, wala nang naging balita pa ang magkapatid kay Eko. Gumaling na rin ang matandang pasyente ni Gino. Mas lalong tumibay ang samahan ng magkapatid dahil sa mga pangyayari. Doon lamang nila naalala ang palaging sinasabi ni Lolo Norman. Nasa pagtutulungan ang tunay na tagumpay. Matapos ang ilang buwan, wala nang nakalaban pa na mga aswang o iba pang elemento ang magkapatid. Naging payapa ang kani-kanilang baryo na pinangangalagaan. Pero darating pala sa puntong susubukin sila ng tadhana. Sa katahimikan at kapayapaan nilang tinatamasa, may nagbabadya palang panganib. Dumating ang kaarawan ni Errol. Naghanda naman si Gino para sa kaarawan ng magkapatid. Masayang masaya sila Gino at nag-inuman pa ang mga ito, kasama ang ilan sa mga bisita sa kani-kanilang baryo. Idinaos ang kaarawan ni Errol sa baryo nila Gino. Marami ang dumalo sa kaarawan ng binata at napakaraming handa ang niluto ni Gino. Matapos ang mahabang inuman, nagpasya si Errol na umuwi na sa baryo kasama ang bisitang taga doon. Para masigurado ang kaligtasan ng kapatid at ng iba pang mga bisita, nagpasya si Gino na ihatid ang mga ito. Inuna nilang ihatid ang mga bisita at ang huli ay si Errol. Habang binabaybay ng magkapatid ang daanan papunta sa tahanan ni Errol, bigla na lamang may humarang sa daraanan. Kilala nila kung sino ito. Walang iba kundi si Eko. Ngunit sa pagkakataong yon, may kasama na ito na isa pang gabunan na tinawag niyang Dodong. Teka, si Eko yan, di ba? Ano naman ba ang binabalak niyo? At sino naman yung kasama mo? Kahit nakainom, hindi naman masyadong nalasing ang magkapatid.
Base sa pagkakarinig ko, Dodong ang pangalan ng kasama ni Eko eh. Akala ko pa naman, nagtago ka na matapos ang laban natin. Eh bakit bumalik ka pa? Itutuloy na ba natin yung laban ng tinakbuhan mo? Pangasar ni Gino. Humagalpak naman ng tawa si Dodong. Lumapit ng walang pag-aalinlangan sa magkapatid. Tama nga ang sinabi ni Eko. Hambog nga kayong magkapatid. Pero kita ko naman sa pangangatawan ni Gino na merong ibubuga. Pero alam ko na base sa narinig ko, si Errol ang utak sa inyo. Nakakatuwa namang makita kayo sa personal. Alam niyo ba, ang lolo Norman niyo ang siyang umubos sa mga gabunan na kagaya namin. At tanging dalawa na lang kami ni Eko ang natira. Wika ni Dodong. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid. Hindi nila akalain na ang mga ito ay may kinalaman din kay Lolo Norman. Kayong dalawa pala yon? Yung kwento ni Lolo na binigyan niya ng pagkakataon. Malas niyo lang. Hindi pa kasi kayo nagbago eh. Kaya tutuluyan na namin kayo. Tugon ni Gino. Nagsimulang maglaban ang mga ito. At dahil walang dalang sandata ang magkapatid, umasa na lamang sila sa lakas ng mutya. Samantala, mahahalata naman sa kilos ng dalawang gabunan na napaghandaan nila ang dalawa. Sa unang pag-atake pa lang, kaagad na sinuntok ni Gino si Eko na tumama naman sa kanang braso nito. Ngunit hindi nagpatalo ang gabunan. Gumanti ito at nagpalit kagad ng anyo. Nang mga oras na yon, saktong kabilugan ng buwan. Kaya mas malakas ang dalawang aswang. Ganun pa man, hindi nawala ng pag-asa ang magkapatid. Palagi nilang iniisip ang mga payo at paalala sa kanila ni Lolo Norman. Habang abala sa pakikipaglaban kay Eko si Gino, hinarap naman ni Errol si Dodong. Kapwa mabilis ang dalawa at nakahanap ng katapat si Errol. Dahil kagaya niya, tuso at wais din si Dodong. Sa bawat pag-atake ng binata, naiiwasan lamang ito ni Dodong. Kaya naman, kaagad na nag-isip ng paraan ang magkapatid kung paano matatalo ang dalawang gabunan. Kahit na mas malakas ang mga ito kesa sa kanila. Nag-usap ng palihim ang magkapatid. At kagaya ng ginawang taktika ng kalabanin si Eko, kaagad nag-usal ng dasal si Errol. At sa pagkakataong yon, si Gino naman ang umatake. Kaagad nitong nasugatan si Dodong. Nakaiwas naman si Eko sa pag-atake ni Gino. Ngunit mabilis na nakadampot na matulis na sanga si Errol. Inihagis yon ng binata at saktong tumama sa puso ni Eko. Napangiti si Gino. Wala pa ring kupas ang kapatid at asintado pa rin kahit nalasing. Hindi naman nagpatinag si Dodong. Kaagad na binunot ang sanga na tumama sa puso ng kaibigan. Nagulat ang dalawa. Biglang mas tumalas ang mga kuko ni Dodong. Mala-espada sa haba ang mga ito. Mabilis itong kumilos at nasugatan sa likuran si Gino. Pero kaagad namang naghilom dahil na rin sa kakayanan ng mutya. Hinawakan ni Errol si Dodong. Pilit pinipigilang makagalaw. Dito na sabay na nagbitaw ng orasyon ang magkapatid. Unti-unting napaluhod sa lupa ang gabunan. Sa isang mabilis na pagkilos, sinuntok ni Gino si Dodong sa muka.
Napasalampak naman sa lupa ang aswang. Samantalang si Errol naman, paulit-ulit na nag-usal ng orasyon para mas pahinain pa ang kalaban. Talino at bagsik ang ginamit ng magkapatid upang matalo ang dalawang gabunan. Habang si Eko naman, bagamat natamaan sa puso, nananatili pa din itong buhay. Kahit pagod na at may mga sugat na sa katawan ang magkapatid, hindi pa rin sumuko ang mga ito. Tumayo si Eko at gamit ang matutulis na kuko, sinaksak nito si Gino at tinamaan ang binata sa tiyan na tumagos sa likuran. Kitang-kita ni Errol kung paano bumagsak ang kuya. Kaya imbes na lapitan si Gino, isang malakas na sipa kasabay ng mabilis na pagsuntok na tumagos hanggang sa likuran ni Eko. Pagtanggal ni Errol ng kamao, hawak-hawak na nito ang puso ni Eko at dali-daling dinurog. Tuluyang natalo na magkapatid ang dalawang gabunan sa tulong ng gabay ni Errol. Nagawa nitong iligtas si Gino mula sa kamatayan. Sa kasalukuyang taon, masaya at nagkaroon ng sari-sariling pamilya ang magkapatid. Ngunit ngayong moderno na ang mundo, hindi na kilala ng mga tao ang mga ito, na minsang tinaguriang kinakatakutang magkapatid ng aswang sa Zamboanga. Maraming salamat nga po pala sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, palagi nating tatandaan, katulad sa ating kwento, maaring malakas na tayo na individual. Ngunit palagi nating iisipin, mas malakas kapag meron tayong nasasandalan at kasama. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.